You don't need no education. Teacher, leave them kids alone. Welcome to Teacher's Pod. Ayan, so we're recording. Welcome to Teacher's Pod with none other than our gurong magsasaka from, anong assignment mo na ngayon, sir? Budbud LM from the Budbud majestic LM. mountains of Budbud. Ayan. Nagkaano lang kasi gusto kong buhayin itong podcast na to nang ganito yung format. Yung dalawang matigas ang ulo na nagkukwentuhan, yung ganon. Para, Parang maganda naman yung mga ano mo nun. ang problema dun is mahirap mahirap kasi gagawin mo pa yung notes mo, gagawa ka pa ng notes, titingnan mo pa kung ano yung syempre Mga masyadong bigatid naman kasi yung mga guest mo nun. hindi yung isa na yun, talagang tutuloy ko yun pero ang ano ko kasi doon is gusto kong separate yun sa teacher's pod. Okay. Parang yun ay a leisure in the sense na hindi ako magsasalita doon tungkol sa teaching. Mm-mm. And So parang yeah, sige lang. parang ang focus natin doon is Igorot culture, and then yung mga success stories ng mga tao, and then kung yung mga katulad nyo, yung mga kasama ko yung mga kaibigan ko, syempre mga kwentuhang walang kapuluhan. Doon papasok yun. Yan. Sa Teacher's Pod, pag-uusapan natin mainly about yung mga hinaing ng mga teachers pa. Ayan na naman tayo eh. So, ayan. Sino pa bang Talagang makakapagsabi? gusto mong akong gusto mong akong kausap pag hinaing ng mga guro ang topic mo Hindi, kasi ang gagawin natin dito is dalawa na tayo dito. So, ayan. Hanggang sa tingnan natin kung kailan darating, basta, parang usapang yung ginagawa ba habang nagkakape. Naghahanap ka ng partner in crime. Mahirap naman kasi, Oo ba? alam mo yung nagsasalita ka. Alam mo yung nagsasalita ka nang wala kang kausap. Ay. And Yun. maganda rin na maganda rin kasing pag-usapan kasi tayong mga teachers ayaw nating sabihin kasi yung problema natin in front of the concerned offices or concerned officials, no? Kasi naunahan na tayo. Alam mo yung may narinig ako one time sa isang Zoom meeting din na parang dinidiscourage tayo na magsabi ng mga criticisms natin about the department. Meron yan. Oo. Parang at the same time Nangyari Go. nangyari din yan noong pandemic, 'di ba? Nung kasagsagan ng online meetings. yes. Yung isang school head, hindi ko alam kung saan yun, pero basta may isang school head na naka-public yung meron siyang video, walang video ata, I think. Meron, naka-video, naka-loudspeaker siya. Ang masama, nag-react yung teacher. Ululay ka nun sa papawer. Ululay ka nun sa ipapawag. Ay, kamanda pa abo din. Kanan din ay
teacher, siyempre nagulat yung the whole member of ng nasa meeting na yon, online meeting. Oo. Doon lumabas Yun yung- na, bakit ayaw kasi nating pakinggan, di ba? Mm. Mm. Baka nga naman yung sinasabi no. Yung teacher lang na yun is may punto, di ba? Doon naman meron sa region ko mismo narinig meeting sa region yun eh. Hindi naman diretsang sinabi pero parang dinidiscourage. Sa bagay, tama naman yung dinidiscourage na sa social media mo ilalabas yung hinaing mo bago mo ilabas sa department mismo. Ang problema naman kasi pag sa department ka mismo nagreklamo, markado na yung pangalan mo. Hindi ko alam. Yun nga eh. Hindi natin sinasabi na, yun nga, lahat ay ganun, pero meron at meron kasi yung humahawak naman ng sistema is tao lang yan. And lahat tayong mga tao, may mga frailties tayo. Yung feeling natin is hindi yung mali ang inaatake, kundi yung personality natin. Yun yung mali. Yun yung parang, kaya yun nga, pinaka-safe siguro na pinag-uusapan dito sa Teacher Squad. Di ba? Oo. For the meantime, safe pa tayo kasi wala pang masyadong nakikinig. Pero after 10 years, pag may lumabas na, hindi ko lang alam po. Baka may mga love letter kang darating dyan kapag umaga, hapon, gabi. Explain in 74 hours. Okay. Punta tayo dun sa sa nakalipas na yung lumalis na DepEd Secretary. Oo. Parang kasi may nakita ako na isang TikTok video na kung saan sinasabi na walang ginawang maganda yung si former Secretary Duterte kundi yung kumuha lang ng intelligence fund sa DepEd. Ang sa akin naman is noong naging DepEd Secretary si Duterte, bilang isang napakababang teacher, doon ko lang naramdaman na importante yung teacher. Parehas lang ba tayo ng nararamdaman? Oo. Kasi sige, go on. Sige, tutuloy ko. Kasi kung bakit ko nasabi yun, unang-una, doon niya pinakita niya through sinubukan nilang bawasan yung mga ancillary works ng mga teacher na kung minsan is parang sobra-sobra na trabaho ng ibang agency, teacher ang gumagawa. Yung kung minsan na pinagkakagustuhan ng teachers about the classroom decorations na parang yan, pinabawas din. And yung undisturbed vacation, napakalaki yun sa mental health ng mga teachers. Yung undisturbed na vacation natin. Yes, 30 days na vacation natin. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman whole year round na mahalaga yung teacher. Hindi lang sa Teachers Day saka natin nararamdaman na kinakailangan na binibigyang importansya yung mga teacher. Ayun, doon parang hindi mo ba nasabi yung matatag yung medyo ano ako doon kasi hindi matatag yung yung malis eh. Okay, pag-usapan natin ngayon, isa-isa ito. Tama yung sinabi mo na sabihin natin 4 na mga programa niya, yung short span of time na naging DepEd Secretary siya. These are core accomplishments already. Sabihin na natin hindi ito masyadong
bongga na accomplishment. Pero these accomplishments, may impact sa in the ground. Pag-usapan natin yung 30 days uninterrupted vacation. Ako, Yes. nagka-problema ako dito, Bakit? hindi ko, ang daming report na sinasabi, submit ASAP. Saan ko kukunin yung report sa mga teachers din, di ba? That I needed to plead to the teachers, pang-ASIO, please forward me this. Pero bawal mong i-contact yung mga teachers sana on the basis of our work. Yeah. Dapat talagang hindi mo dinidisturb. Pero yun nga, kahit na pinasubmit mo na lahat yung mga alam mong data, may mga hawak pa rin yung mga teachers na mga data na kailangan mong i-text. Ang kagandahan ngayon, may send to my messenger na ngayon, Yan. Pero we cannot ask them to be present physically in the school. And Yes. this will allow them, tignan mo yung mga post nila, hindi na papel, di ba? Mga post nila, mga psychosocial activities, mga relaxation activities doon sa ilog, sa mga pasyalan, and these are good indicators na maganda yung programa. Sana ituloy. Meron. Actually, kung hindi ko alam, nakita ko sa parang undisturbed ulit 30 days ulit. So parang yan yung legacy na naiwan niya, na parang sinet niya yung parang school calendar natin next year. And naset na yon. Hopefully walang revision. Kasi naka-memo na Alam mo naman, kapag depend, daming memo yan. Pero ikaw pala ang ikaw pala yung mga isang school head na doon, sumusuway doon sa 30 days na na vacation. Tatek lang naman. Buti walang nagreklamo. Buti walang nagreklamo. Oo. Pero yung aral do maganda pala yun, at least mabibigyan ng power yung mga teacher. Isang napaka-importanting yun nga, yung simple, very small na act na pinakita niya is naramdaman ng mga teacher yung kahalagahan nila. They were given rest na actually napakahalaga yun sa natin, sa mental health natin. Me personally, parang repost na ako recharge nga ako Ayan. Hello. Oo. Okay. Nagkandawalahan yung net. Baka nag-brown out. Malamang. Or baka narinig nila kung anong pinag-uusapan natin. Ayan, balik. Bumabalik kami. Yun nga, sinasabi ko na parang yun yung parang sa akin nga personally is parang recharge ako mentally. Parang na-reset ang aking mental yung mental aspect ng aking buhay. Parang handa na ulit ako magturo. Yeah. So I think it's very important na and then go on. Yes. Yung kagandahan noon, at least na-try na natin. And we needed to follow up kasi nga for the first time na nag-conduct tayo ng 30-day uninterrupted vacation. Of course, may mga pasaway pa rin dyan because of some matters. Oo, because of some matters na hindi natin in-expect na darating na mga reports na kinakailangan natin yung mga data. So, at least nakita na natin na ganun pala ang importansya ng
mga teachers. So, the school heads now, masasabi nila pag tayong masyadong pakialamera sa mga teachers kasi kung wala pala sila, nagkakanda uga-ugaga tayo sa kakahanap ng ating mga report. So, Lalo na yung mga school head na hindi man lang for decades na nandito na, matagal nang nandito ang na ginagamit natin ang Microsoft Office or let's say ang laptop, ang computer sa filing of report, hindi pa niya, parang 5 beses lang niyang nahawakan yung laptop niya. oo. Yung hindi niya nga hinahawakan di ba? Ang hawak niya lang cellphone. Please forward or please submit. Tapos binibigyan mo pa ng access yung Marami yata sa inyo yung ganun let us not name names. yung ano pa, you allow your social media to be accessed by your coworkers so that send your report, di ba? Huwag na nating itago. Nangyayari yun. So kasabi ko, bakit kaya nag-answer to nasa harapan ko, naka-online, ginagawa niya yung report. Yun pala, accessed by the coworkers. Ayos Di ba? So, alam na natin ang nangyayari sa ground. Yeah. Ang ngayon, yun yung parang actually napakagandang change nung pumasok siya. Ang talagang ako, anticipated mo yun na mangyari yung ganun? Yung after such time magre-resign? Natunugan ko na o napakiramdaman ko na yon nung sabay na lumabas or one after the other na lumabas, I think in a span of a month or two or a month or two na may lumabas na mga DepEd-related advisories coming from Malacanang. Yeah. Napansin mo yun? Bago pa siya, nung pinaka-first na sinabi mismo ni President na siya ang magiging DepEd Secretary. Meron na tayo kasing meron na tayong parang culture sa ating Philippine politics kung saan yung Vice President at President sometimes ay hindi magkasundo. Meron tayong ganun. Yes, so, yes. As always. Yeah. So alam ko na hindi magtatagal yan. Hindi magtatagal yan. And then yun nga, nagkatotoo. At least 2 years. And then napakaganda yung napakaganda yung pagsulat niya ng letter of resignation as compared to VP B9. Meron pang transition period. Yeah. Oo, at least nabigyan ng transition period. Ako naman, I was that hopeful na she will remain as the Secretary of DepEd till the end. Yeah. And sana. Yun nga, naniwala ako sa unity team. I do hope sana na prove nila na they are united. Pero I am again hopeful na united sila in making sure that the Filipino people will unite as a nation. Yes. Parang nagbigay sana ng ehemplo. Punta tayo dun sa matatag. Matatag. What do you think of the curriculum? I haven't seen it as a whole. Parang medyo nagkakandaan pa nga ako. Pero parang parang lutong hausaw. What do you think? Ako sa pakikipag-usap ko sa mga ibang school head who is trying to di ba na divide kami into the different subjects,
kanya-kanya kita kung ano ang magiging diskarte. Sa mga language subjects, parang ayaw nila. Parang sinasabi nila na they cannot teach in 45 minutes, 45 minutes. mga ganon. Pero Yeah. sa akin, bilang napaloob sa EPP-TLE, parang nagustuhan ko. Sanay ka While na. it is true, hindi, while it is true na lumiit yung time from 50 minutes to 45 minutes, nakita ko ngayon na it became simpler and mas kukonti na lang. Hindi katulad noon na hinahabol-habol mo yung mga competencies. Ngayon, let's try to see EPP4. Noong una, doon sa K-12, pagpasok ng ICT, webpage, programming, mga ganun na yung subject doon, di ba? Oo. Hindi pa nga nakahahawak ng cellphone o ng laptop yung programming na agad. So Yeah, ngayon, at least basic typing, mga ganun yung unang bigwas ng competency doon. So naging simpler siya. I see. Yun ang And ano then- kasi And then kumunti, kumunti yung competency. oo. I see. Pero yung perennial Go on. perennial problem pa rin yung resources. Pero ang maganda dito may mga binigay na konting resources What's your understanding on the exemplar? Ano yun? Hindi ko pa nga nakikita weekly? Pero yun na ba? Or kasi may mga nagsasabi na i-contextualize natin, so you're still gonna make DLLs. Paano ba yun? Hindi ko alam kung how they interpreted it, pero ako din noong una nung binubukat-kat ko yon, parang ano ba to? Pero you go reading, ito yung design ng Philippine Normal University. Yung instruction by design, mga ganon, or understanding by design, Understanding by UBD. design. UBD, yeah. So this is a weekly activity for a certain lesson. I see. So yung mga Looking at it, nagsasabing mag-contextualize, oo, i-contextualize natin, pero sa akin, do you need to come up with a DLL kung contextualize mo? Why not come up with the contextualized concept only, tapos yung activity na ibibigay mo, di ba? Yung exemplar, yung exemplar, yun na yun. Yun na sana yun, tama. Oo. Guided ka na ng exemplar. Ang ilalagay mo lang doon, ano ba yung papalitan mo? Ano ba yung idadagdag mo? Paano mo ba yung gagawin? Ako kasi, bilang isang guro, I do not dwell more on lesson planning. I dwell more on instructional materials, mga ganon. Because if I make my instructional material, that would mean I planned. Yes, exactly. Di po ba? Because you have planned there. That's why you made the instructional material. Oo, pero nasa isip lang. Walang naniniwala eh. Oo. For your reaction on this incoming secretary, the new secretary. What's your opinion on ano yung parang nakikita mo na do you think
Yan kasi yung senador na do you nangumpanya think- noon ng yan yung senador na nangumpanya noon ng napakarami-raming benefits ng mga teacher eh. I see. Yeah, okay. I never So never alam mo na kung anong impression ko. Pag sinabi na lang ang siya ang susunod, oh my goodness, that's the senator who promised very many, ang daming pasakalye sa mga guro. Pero ang tanong, may mga naisabatas ba siya na for the improvement of the benefits of the teachers? for the years na nandun siya sa Senate, ano? Oo. K-12 lang ata yung pahirap sa Yeah. atin, yung sinabatas niyan. Isa ba siya dun sa ano, sa CPD? I think so. Sasa? Ay, si ano yata yan, si Trillanes yun. Yung CPD, Yung sa- ano, Si Trillanes yun, oo. sa CPD. Ang ano ko dun is, I hope they will not politicize. Huwag nilang gagawing political issue. Yung mga changes na ginawa ng old secretary, para smooth sana yung... kasi once na ginawa nilang political issue yun, yung matatag mawawala. Yeah, I don't know, baka may iba pang changes na gagawin. Tayong nasa frontline na naman yung maghihirap. Mga kawawang teacher, di ba? Let us see kasi ang nakikita ko sa susunod na national election kasi may mga grupo itong mga mambabatas eh na sila ata ang sasabak. I think mag-aaway ang lower and upper house. So of course they sent him there, highly qualified naman. Pero let us not let's just watch how politicizing DepEd would be kasi he was sent there para i-politicize. Yun yung tingin ko Parang ganun eh. Parang ganun ang labas eh. Kasi they're trying to look for yung for mud to throw just in case, kasi parang ang trending yata ngayon sa ratings, tumataas yung ratings ng VP and then bumababa yung ratings ng Pangulo, parang ganun. So yun ang tingnan natin kung yun nga, pag ginawa na namang political issue lahat ng changes, kawawa na naman tayong teachers. O nga eh. So, tignan natin kung ano yung mga ilalatag niyang programa. Pero iibas lang siguro ang ihip ng pagtingin ko sa kanya pag ang unang sambit niya is, we will continue what was started. And then sasabihin niya na, it's good naman. It's already there. Yeah, and we will continue. At the same time, kung maano nila yung mga salary proposed salary increase, we don't know. Yung mga adjustment, actually they are now there. Yung meron yung ba? teacher 4, teacher 5, mga ganon. Meron na? I think IRR na lang ang kulang doon. Oh, I see. Which is due 2025. Oh. So matagal pa. Malapit na pala. Ang advice doon, rush your professional development para maging T3 ka ngayon. Pagdating ng professional, anong tawag nila doon? At least kung magre-readjust ka, at least pataas ka na, hindi ka mag-uumpisa ulit sa mababa. I see. Parang sa akin, ano na ako? Okay na ako sa teacher 1. Diyan ka na naman eh.
Ah, pero Maraming yan. ganyan. Maraming Mm. ganyan actually. Okay na sa teacher 1 pero kalaunan ba't ba kasi hindi ko ginaya? may lumalabas na ganun ba? Oo, pagdating ng panahon. Oo. Oo. Pag tumatanda ka na, ay matanda ka na pala no. Pag maraming may pag marami ka ng kailangang bayaran siguro ano. Ayan, ganun ang isa doon. May bago kayong PSDS ngayon, sinong papasok dyan? Si Ma'am Marilyn. Oh, yeah, the return of the comeback. Yan. Oo. Shout out to Ma'am Marilyn. Ayan. Anyway, that's it for our 30 minutes today. And Yes, I'll be seeing you again next week para sa isa namang episode ng Teacher's Pod. May parting words from my partner, Gurong Magsasaka. Okay. Tag-ulan ngayon, pero pasukan na, so let's make the ball rolling from the Yeah. mountains of Budbud. Gurong Magsasaka signing off. All right. Thank you so much. See you next week.